Ganun pa man, minsan, tapas sa ating isipan na naiinis tayo, nagagalit tayo. Pero pag yung pumapasok na yung mga ganung bagay, at pagkatapos iisipin mo na ang Espiritu Santo ay mapipighati pag pinalala mo at in-entertain mo sa iyong isipan ng mga bagay na gano'n, natututo ka na mag-stop. Wag nang ituloy. So, kung ating ilalagay sa ating isipan na siya ay mapipighati, ang Espiritu Santo ay mapipighati sa mga bagay na gagawin natin, o bagay na iisipin natin, o bagay na sasabihin natin, mas makaiiwas tayo sa mga kasalanan. At merong tulong mula sa Kanya sapagkat siya ay maluluwalhati. Dahil ang gusto mo ay huwag siya mapighati, tutulungan ka niya na magbigyan ka niya ng kalakasan na mapaglabanan yung kasalanan na yun. Dapat tayo mga Kristiyano ay matuto na tratuhin ang Espiritu Santo sa banal na kaparanan. Bagat siya ay Espiritu Santo, Holy Spirit. We should treat the Holy Spirit sa banal na kaparaanan. Ibig sabihin, huwag tayong gagawa ng anumang bagay na ikalulungkot niya. Sa Biblia, ilang beses na natin makita, no, na binigyan ng kalumbayan ng mga tao ang Espiritu Santo. Una sa Genesis chapter 6, they grieved the Holy Spirit, they grieved the heart of God, no? Ang Diyos mismo kanilang nasaktan ng kalooban ng Diyos. Then sa Isaiah chapter 63, kung hindi ako nagkakamali, Isaiah 63 verse 10, nagrebelde ang Israel at nalumbay ang Espiritu Santo. Pagkatapos sa Acts chapter 7, sa pangangaral ni Esteban, kanilang niresist ang Espiritu Santo, tinanggihan nila, no? Lalabanan nila ang Espiritu Santo, at sa mga bagay na yan, ang Espiritu Santo ay nalulungkot. Well, sa ating mga Kristyano, hindi natin lalabanan ng Espiritu Santo. Hindi tayo magre-rebelde sa Kanya. Hindi natin magagawa yun. Subalit, napipighati natin ang Espiritu Santo sa mga bagay na nagagawa natin, nasasabi natin. Kaya, maging sensitibo tayo sa Kanya. Ilagay natin sa isipan natin na, if I will do this, kung gagawin ko ang bagay na ito, kung sasabihin ko ang bagay na ito, kung patuloy kong iisipin o i-entertain sa aking isipan ang mga bagay na ito, mapipighati ko siya at hindi niya magugustuhan yun. Masasaktan ko siya. Ilagay natin yung ating sarili sa ganong kalagayan na lagi nating iniisip na maaari natin siyang mapighati. At kapag napighati natin ang Espiritu Santo, nawawala yung ating joy. Nawawala yung ating kagalakan sa buhay spiritual. Well, kung nagawa natin yung bagay na yan, all we need to do is to confess. Maghingi tayo ng sorry sa Kanya, ipahayag natin yung ating nagawang kasalanan. Subalit, dapat matutunan natin na lumakad tayo na lagi nating niluluwalhati ang Espiritu Santo sapagkat siya ay isang persona rin. He is gentle, He is forgiving, but at the same time, no, madali siyang masaktan kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan. Napipighati siya, lalo-lalo na kung tayo ay sinabihan niya na, meron ng conviction, ano, sinabi na sa atin na huwag mong gagawin yan. At nagpatuloy pa rin tayo, yun ay masakit sa kalooban ng Espiritu Santo. Marahil, siguro, no, kapag nakagawa tayo ng isang bagay na hindi natin sinasadya, o kaya ay nabigla tayo, maaaring maunawaan tayo ng Holy Spirit. Subalit, yung mga bagay na alam nating mali, no? Alam natin na mali yun, pero patuloy nating ginagawa. Patuloy tayong nagduduel sa mga bagay na yun. No? Kung sa inyo man dito, meron kayong patuloy na ginagawa at alam nyo na mali yun, maliwanag sa inyo na mali ang bagay na yun, you are grieving the Holy Spirit. Binibigyan nyo ng pighati ang Espiritu Santo. Nasasaktan ang Espiritu Santo sa bagay na ganyan. Sa halip, ang dapat gawin ay iwasan yung mga bagay niyon. Lumayo sa mga bagay na yun. Kung palagi kayang nanonood, no, sa mga kabataan, kung kayo ay lagi, o kahit sino, kung kayo ay laging nanonood ng mga malalaswang palabas, alam nyo na mali yun at patuloy kayo na gumagawa ng ganoon, ang Espiritu Santo ay nasasaktan. You grieve the Holy Spirit. O kung katulad ko kayo noon,
Nung ako'y nasa Pilipinas pa, matagal na panahon na, pero Kristiyano na ako noon, na tuwing makakasalubong ko ang isang tao, talagang nagpupuyos ako sa galit. Kung laging ganun ang inyong damdamin, no? Nagigrib ang Holy Spirit sapagkat mali yun. You should learn to overcome with love. Dapat mapagtagumpayan nyo na may pag-ibig ang bagay na gano'n. Anumang bagay na alam ninyo na mali at kasalanan at patuloy nyong ginagawa, binibigyan nyo ng pighati ang Espiritu Santo at yun ay hindi dapat. Dapat ay i-confess ninyo ang kasalanan na yun, kaligtan ng kasalanan na yun, humingi kayo ng kapangyarihan sa Kanya, hingin nyo na kayo ay puspusin niya upang sa ganun mapagtagumpayan nyo ang kasalanan na yun at sa gayon maging puspos kayo ng kabanalan at ganoon din ang kapayapaan sa inyong puso at magiging maayos ang inyong relationship sa Kanya. Dapat nating maunawaan na siya ay nariyan sa tabi natin, hindi lamang para magbigay ng koreksyon, no? Kundi para tayo ay tulungan sa ating paglakad bilang mga Kristiyano. Kapag kailangan natin ng tulong niya, nariyan siya sapagkat siya ang helper. Siya ang binigay ni Jesus na comforter natin. Kapag mayroon tayong kalungkutan, siya ang magbibigay ng comfort sa atin. Kung kailangan natin ng kapangyarihan sa pagmiministeryo, sa paglilingkod sa Diyos, nariyan siya. Kaya, i-treat natin siya, tratuhin natin siya bilang kaibigan na banal. Na ayaw niya na tayo ay gumagawa ng anumang bagay na labag sa kanyang kalooban o anumang bagay na labag sa sa itinuturo ng salita ng Diyos. Ang nais niya na gawin natin ay mamuhay sa kabanalan, mamuhay sa katuwiran. At kapag ganoon ang ginagawa natin, merong kapangyarihan na dadaloy sa ating buhay, merong buhay na kakaibang buhay tayong mararanasan. So, ating i-develop yung ating relationship sa Holy Spirit sapagkat hindi siya isang kapangyarihan, bagamat siya ay makapangyarihan, hindi siya isang influence, hindi siya isang force, bagamat siya isang powerful force, siya ay persona, siya ay isang katulad natin na mayroong damdamin, may kaalaman, at mayroong sariling pagpapasya. Siya ay spirito na isang persona na katulad ni Jesus, katulad ng Ama na persona. Sila ay iisang Diyos, subalit tatlong persona. He is the third person of the Trinity. Siya ang ikatlong persona ng Trinidad. Tayo ay manalangin. Amang Diyos, sa tanghaling ito, kulang ang oras upang talakayin namin ng lubusan ang mga bagay ukol sa Santong Espiritu. Subalit, salamat sapagkat sa maikling pagtalakay namin na ito, Lord, kahit papaano ay nakilala namin siya at nagkaroon kami ng kaalaman ukol sa Kanya. Amang Diyos, salamat muli sa pagbibigay mo sa amin ng Santong Espiritu na siyang kasakasama namin bilang kaibigan, bilang mga aliw, bilang helper namin. Naway ang aming relasyon sa Kanya ay higit pang maging malalim at ganoon din, Panginoon, kami ay maging sensitibo sa Kanya. Sa tanghaling ito, Panginoon, para sa mga narito, aking dinadalangin na sila ay magkaroon ng karanasan sa Banal na Espiritu, isang karanasan na babago ng lubos sa kanilang buhay, na gagawin silang mabuting Kristiyano, mabuting ina ng tahanan, mabubuting anak, mabuting manggagawa at estudyante. Lord, merong kakaibang buhay na dulot ang Espiritu ng Diyos sa aming buhay. Kaya naman nais namin sa tanghaling ito, puspusin mo kami ng Santong Espiritu. Hayaan mo na maranasan namin siya sa aming mga buhay. Magpakumbaba kami at hingin namin ang Kanyang tulong, hingin namin ang Kanyang kapuspusan, at sa gayon, Panginoon, maranasan namin siya ng lubusan sa buhay namin. Salamat po sa tanghaling ito sa pangalan ni Jesus. Amen.